Maagang balita, 3 miyembro ng NPA sumuko sa 402nd Brigade, bunsod ng mas pinaigting na operasyon ng kasundaluhan sa Misamis Oriental. 7 dating CAFCO Active Auxiliary binigyang karangalan ng 4th ID. Ceremonial awarding sa Separation Gratuity Pay isinagawa. 4ID nakibahagi sa 18-day campaign laban sa kaharasan sa kababaihan. Kick-off ceremony ng nasabing kampanya isinagawa. Livelihood training para sa mga CAFCO Active Auxiliary sa Bukidnon isinagawa ng 88 IB at Municipal Agriculture Office. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Nobyembre 28, 2025. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Bunsod ng mas pinaigting na operasyon ng kasundaluhan sa probinsya ng Misamis Oriental upang tuluyang mawakasan ang problema sa insurhensiya. 3 pang miyembro ng New People's Army ang sumuko sa 402nd Brigade. Narito ang report ni Kabayaning Jai Hapas. 3 miyembro ng New People's Army sa ilalim ng Sub-Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee ang kusang sumuko sa mga tropa ng 402nd Infantry Stingers Brigade sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army matapos ang tuloy-tuloy at matinding operasyon sa probinsya ng Misamis Oriental. Ang 3 NPA ay sumuko matapos unang sumurrender ang kanilang secretary na si Zaldi Galamiton, kilala rin bilang alias Shaggy o alias Poldo. Ang pagsuko ni Galamiton ang naging daan para sa voluntaryong pagsuko ng mga natirang miyembro ng komunistang teroristang grupo mula sa SRC-1 ng NCMRC. Ang pangyayaring ito ay bunga ng tuloy-tuloy na presensya at operasyon ng kasundaluhan sa lugar na isinagawa kasama ang 58th Infantry Battalion, 23rd Infantry Battalion at 28th Infantry Battalion sa ilalim ng 402nd Infantry Brigade. Kasama nilang isinuko ang kanilang armas na isang AR-18 rifle na may magazine at may 17 bala. Sa kanyang pahayag, pinuri ni Major General Michel B. Anayron Jr., ang commander ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ang tagumpay ng Stingers Brigade at binanggit din niya na ang pagsuko ng mga NPA ay patunay na lumalaki ang tiwala ng mga dating rebelde sa mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Kanyang tiniyak ang patuloy na suporta ng Army sa mga nagnanais bumalik sa ilalim ng batas, kasabay ng pagpapatuloy ng mga hakbang tungo sa kapayapaan, kaunlaran at pangmatagalang katatagan sa rehiyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News Bayani Updates. Samantala, ceremonial awarding ng Separation Gratuity Pay para sa 70 dating CAFCO Active Auxiliary isinagawa ng 4th Infantry Diamond Division bilang pagbibigay karangalan sa kanilang kontribusyon sa mga tagumpay ng dibisyon. Buong ulat ihahatid ni Kabayaning Bon Enriquez. Pinarangalan ng 4th Infantry Division ang tulong at sakripisyo ng 70 dating Civilian Active Auxiliary 1 o CAA-1 sa isang seremonya na ginanap sa Camp Evangelista Cagayan de Oro noong Nobyembre 20. Pinangunahan ni 4ID Commander Major General Michel Anayron Jr. ang isang araw na ceremonial awarding ng Separation Gratuity Pay para sa nasabing mga CAA. Personal silang kinilala ng 4ID bilang pasasalamat sa kanilang tapat na paglilingkod at malaking ambag sa mga operasyon at misyon ng unit. Ayon kay Major General Anayron, mahalaga ang naging papel ng mga dating CAA sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, paglaban sa insurhensiya, pagtugon sa mga sakuna at pagsuporta sa mga programang pangkalusugan, kapakanan at pangkabuhayan sa komunidad. Ipinakita sa seremonya ang taus-pusong pasasalamat ng Armed Forces of the Philippines sa dedikasyon, sakripisyo at serbisyo ng mga dating CAA sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Among mapaabot ang among pasalamat kaninyo. Ug among pag-appreciate o pagtanaw ginamo sa dako ninyo nga tabang nga gihatag sa atong kasundaluhan sa 4th Infantry Division. Napapanahong balita,
serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Nakibahagi ang 4th Infantry Diamond Division sa pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women sa pamamagitan ng sabayang flag raising ceremony na ginanap sa Montalban Hall, Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City noong Nobyembre 24. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resources bilang pagpapakita ng nagkakaisang paninindigan ng division na protektahan ang karapatan ng kababaihan at palakasin ang mga hakbang laban sa gender-based violence, kapwa sa loob ng mga organisasyon at sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Dito ay nagbigay ng mensahe si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete, kung saan binigyang diin ang pagtatanggol sa kababaihang sundalo at suportahan ang mga programa laban sa karahasan. Aniya, ang pagtatapos ng karahasan laban sa kababaihan ay nagsisimula sa kamalayan at pagbibigay aksyon. Bilang tugon ay mas pinalakas pa ng hukbong katihan ang mga polisiya, programa at kapaligiran na nagtatanggol sa dignidad at karapatan ng bawat babaeng sundalo. Kaugnay nito, opisyal nang nagsimula ang 18-day campaign to end violence against women sa pamamagitan ng isang motorcade sa Rodelsa Circle sa Cagayan de Oro City at sinundan ng isang kick-off ceremony sa 4th ID Grandstand noong Nobyembre 25. Dinaluhan ito ng mga representante mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa mensaheng ipinaabot ni Colonel Ray Pasco, ang Assistant Division Commander for Service and Retirees Affairs, sinabi ni 4th ID Commander Major General Michelle B. Anaron Jr. na ang pagtapos sa kaharasan sa kababaihan ay nangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng sektor ng gobyerno, mga leader at maging sa bawat pamilya. Let us promote education that nurture respect, gender sensitivity, and accountability. And let us empower both women and men to become advocates for change. Ang 18-day campaign ay nagsimula noong Nobyembre 25 at magtatapos sa Disyembre 12. Dagdag pa na report, livelihood training para sa mga CAFCU Active Auxiliary sa Bukidnon, isinagawa ng 88 IB at Municipal Agriculture Office. Narito ang report mula kay Kabayaning Bon Enriquez. Matagumpay na natapos ng mga kadre at Civilian Active Auxiliary ang kanilang 10-day in-house livelihood training sa Pangantukan Bukidnon. Nakatuon ang programa sa produksyon ng mais at pag-aalaga ng kambing na layong magbigay ng dagdag na kabuhayan sa mga lumahok. Natapos noong Nobyembre 17 ang 10 araw na kadre o KA in-house livelihood training na isinagawa mula Nobyembre 7. Dinaluhan ito ng mga kadre at CAFGO Active Auxiliary mula sa Area of Responsibility ng 88 Infantry Maringal Battalion. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa pamamahala ng kabuhayan mula sa paghahanda ng lupa, pagtatanim ng mais, pag-aalaga at pagpapakain ng kambing hanggang sa mga pangunahing konsepto ng agribusiness at distribusyon ng produktong agrikultural. Pinangunahan ang mga sesyon ng mga eksperto mula sa Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Pangantukan sa pamumuno ni Municipal Agriculturist Teodoro Quirante. Binigyan nila ang mga kalahok ng praktikal na pagsasanay na maaari nilang ipatupad kahit sa kani-kanilang mga komunidad. Muling tiniyak ni Pangantukan Mayor Manolito Garces ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang pangkabuhayan na anya ay nagbibigay daan sa mas matatag na ekonomiya, higit na kakayahan sa sarili at mas matibay na komunidad lalo na sa mga lugar na may presensya ng mga puwersang pangsiguridad. Ayon sa mga kalahok, malaking tulong ang naturang pagsasanay dahil nagbibigay ito ng karagdagang mapagkakakitaan bukod sa kanilang tungkulin sa seguridad. Nagpahayag naman si 88 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Arnold Bautista ng pasasalamat sa LGU Pangantukan at sa Municipal Agriculture Office sa kanilang patuloy na suporta para sa kabutihan at kaunlaran ng mga kadre at KA. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Mga kabayani, 27 days na lang, Pasko na. Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan.
At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Patrick Martinez at Jeline Falyar. Nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tagahaking landas, Walang malayo sa puso ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld. Any disruption in these waters affects businesses, supply chains, and the daily lives of millions worldwide. The Armed Forces of the Philippines stands as guardians of maritime peace, safeguarding trade routes, defending our sovereignty, and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The Armed Forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.